Handa na rin ang emergency room ng East Avenue Medical Center para sa mga biktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. May news to go si Mark Salazar. Mark! Kara, dito naman sa East Avenue Medical Center ay taliwas dun sa sitwasyon ng pag-uulat ni Dante Perelio sa Tondo. Dahil dito ay mas mababa pa yung kaso ng firecracker-related injuries same period last year. Dahil nung isang taon, simula December 23 hanggang sa mga oras na ito ay pumalo na ng 22 cases. Habang dito sa mga oras na ito ay 19 cases pa lamang na itatala simula noong December 23. At pinakamarami pa rin kagaya dyan sa Tondo at sa iba pa marahil lugar ay ang kaso ng injury ng Piccolo dahil 14 yan out of 19 at ito ay karamihan mga bata ang nabibiktima age 10 to 13. At least yung mga naisugod dito sa East Avenue Medical Center. Bagamat meron ding mga adult, may 34 years old na male at meron ding 17 years old na biktima nitong Piccolo na nanatiling number 1 na dahilan ng pagkasugat. Dito sa labas ng ER, to decongest the ER, ay meron ng mga nakaantabay na hospital staff at doctor at sila ang tumatanggap at nagbibigay ng surveillance form dahil hindi na lamang mga blast injuries, firecracker related ang kanilang mga itinatala rito para isumite sa DOH, kundi maging yung mga respiratory illnesses na dahilan naman ng mga paputok ay kasama sa kanilang minomonitor at dito nila yan sinosort out para hindi ipon-ipon sa loob, maging yung media hanggang dito lamang sa labas at hindi kagaya ng mga nakaraang taon na pwede tayong mag-shoot sa loob ng emergency room. Ngayon gusto nila i-decongest yan. Ang ER dito ay 60 patient capacity at sila naman daw ay confident na kanilang matutugunan ang pangangailangan ng inaasahang pagtaas ng bilang pa ng mga fire-related injuries mamaya. Mahigit 60 doctors daw, Kara, ang nakaantabay para mag-duty mula mamayang hapon hanggang sa magdamaga na hanggang January 1. Marami dyan, mga orthopedic doctor, internal meds, mga emergency medicine doctors at syempre meron silang nakaantabay na 15 surgeons para tumanggap ng mga pasyenteng masasabugan mamayang gabi. Kara? Mark, 14 out of 19 na victims ng paputok dyan, Piccolo. So, alam naman natin, bawal ito. Saan daw nabibili ng mga biktima itong Piccolo na ito? Mukhang hindi yata umuubra yung kampanya ng PNP na ipagbawal talaga itong Piccolo. Kasi kung ang sinasabi mo nga, majority ng mga napuputokan dyan, Piccolo pa rin. At alam naman natin pinagbabawal nga ito. Kasi Kara, alam mo yung Piccolo, napaka-accessible niyan sa mga mismong mga barangay, sa mga eskenita, sa mga tindahan na bibilian. At hindi pa rin daw kasi ang DOH na nagsasabi na hindi pa rin nabubura yung paniniwala ng mga tao, ng mga magulang, ng mga bata na ang Piccolo ay mahinang klase ng paputok. Yan ang akala nila. Pero syempre ay for the past 4 years ay dito sa data ng East Avenue Medical Center, ang Piccolo ang nangunguna na dahilan ng pagsapog sapagkat akala mo ay mahina lamang at mga bata ang humahawak nito, hindi agad nabibitawan, ay nasasabugan ng kamay. Siyempre, ang kalaban mo pag nasabugan ka ng kamay, yung chemical, yung tetanus, yung tetanus na papasok sa iyong katawan at yan ang mapaminsala. Maraming hindi pa raw nakakaalam nito at hindi pa talaga educated sa epekto nitong Piccolo. Kaya kahit pinagbabawal na talagang mabibili mo kahit sa mga suking sari-sari store. Mura lang ba itong Piccolo, Mark? Mura lang. Magkano ba Piccolo? Mga 10 piso, 5 piso, meron ka na eh. Naku, kaya pala. Di kahit na huwag ka na magsagugulaman, magpikulo ka na lang, makakabili ka. At sa tindahan, hindi ka mahihirapan. At itong mga tindahan na hindi naman naiikutan ng BFP, ng PNP para kumpiskahin at hulihin na nagtitinda. So malaki talaga responsibilidad dito ng mga magulang. Mga magulang, oo. At sana nanonood sila ng News to Go na paulit-ulit at mga newscast sa atin na nagpapaalala na ang Piccolo ay mapanganib at lagi hong numero 1 na mapaminsala, lalo na sa mga bata. Mark, anong sabi ng mga doktor dyan? Anong usually yung oras na dumadagsa yung mga biktima ng paputok? Well, yung kanilang mga naka-standby doctors ay marami kasi on-call. Pero pag tungtong daw yan ng alas 7 onwards ay nire-require na sila na andito na sa hospital, sa vicinity
Dahil alam mo, hindi lang naman mga surgeons at orthopedic ang kailangan mong doktor dito. Samat-sari yan, respiratory, di ibang klaseng doktor na naman yan, internal medicine, lahat. So kaya marami talaga na nakaantabay. At 7 p.m. onwards ay yan na ang kanilang inaasahang pagdagsa ng mga biktima. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar, nag-uulat mula sa East Avenue Medical Center.